follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Ayan. Magandang gabi. Welcome po muli sa ating live podcast ng Danaro Faith Ministry. So, Ramil, magandang gabi po muli sa gabi. Sir Derek.
Pastor, ngayon po may bago po tayong topic. Ito po ay about provisionism na which is ang siyang lumikha po nitong doctrine na ito ay I think si Leighton Flowers, ano po, kilala ring theologian. So, Pastor, ano nga po ba ang provisionism? At ito po ba ay sinusuportahan ng scripture? Na ayon ba sa scripture ang katuruan na ito? Yan po yung atin pong sagutin sa gabi po. So ang provisionism ay nauuso ngayon sa Pilipinas sa mga camps ng Grace for All Coalition. Para hindi ka nakakasya. Dahil ang Grace for All Coalition ay mga Armenians, pero iba-iba ang kanilang mga pananaw pagdating sa mga finer points ng soteriology o doctrine of salvation. Ang mga Armenians kasi ay 5-pointers, no? Pag sinabi mong ikaw ay pure-blooded Armenian, ay nawawala rin ng iyong kaligtasan. At talagang hindi ka naniniwala na ang lahat ng tao ay nagkasala, no? At ang bagamat nagkasala ay may kakayahan pa rin na iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, kina-counter ng pure-blooded Armenian yung 5 points ng Calvinism na tulip. Pero pag sinabing provisionism, sila ay may pagka 3-pointer Armenian at or hanggang 4-pointer Armenian, no? 3 to 4 na belief na naniniwala kay Armenius. Kinokontra nila yung total depravity, yung limited atonement, unconditional election, at saka yung tinatawag natin na yung irresistible grace. Kaya nga, pero naniniwala ang mga provisionist doon sa yung security of salvation. Yun ang pagkakaiba nila sa pure-blooded Armenian doctrine. Ngayon, ang pinakasikat no na author, teacher ng provisionism ay si Leighton Flowers. Si Leighton Flowers ang isa sa mga prominent na humahawak at siya rin yung pinanggalingan ng salitang provisionism. Kaya ito it's a fairly new term in Christian theology. At mayroon silang tinatawag na acrostic naman nila ay provide. Basically ay 7 points, no? Provide. At nilagyan nila iyon ng meaning. Nandyan po sa video. Mamaya titingnan natin. At dinedescribe ng provisionism yung pangkalahatang approach o sa kaligtasan na ito rin ay pinanghahawakan, no? Parang it sounds weird, but it is also the teaching of most Southern Baptists and Independent Baptists. 4-pointer din. Minsan 3-pointer din. At nagulat din ako na tulad sa ating nakaraang podcast, nakita natin na yung isa doon na Armenian, ang kanya namang view ay Molinism. No? GCF naman. Merong middle knowledge. Kasi ang Molinism, tinatry nila na pagkasunduin kasi yung God's sovereignty and human responsibility. At in so doing, ay mas nagbibigyan din naman yung human responsibility at the expense of God's sovereignty. So sa pagpipilit nila, pagkasunduin yun, binabawasan nila yung knowledge ng Diyos. Kaya may middle knowledge. Kaya meron silang category na ang tawag doon nila ay scientia o scientia media. Meron 3 daw knowledge ang Diyos. Natural knowledge, middle knowledge, and created and free knowledge.
Kaya apat, no? Apat na knowledge. Yung isa ay creative command. Na kumbaga pinababayaan niya ang tao, tapos kahit alam niya ang mangyayari, pero pinababayaan lang niya. Kaya bahala ang tao. Tapos kung aakto siya, kung siya kikilos, saka lang magkakaroon siya ng power na iligtas ang tao. Kumbaga, ang nangyayari ay hinihintay-hintay ng Diyos yung tao para gumawa. At kung sa tingin niya ay sasampalataya ito at magiging mas karapat-dapat sa kanyang pagliligtas, sa kanya yon bibigyan ng kaligtasan. Kaya yung middle knowledge ay wala sa Biblia. Ito ay nilikha lang ng isang Jesuit priest na si Luis de Molina. Hindi Christian, no? Roman Catholic. Tapos inadapt ng mga Christians yung view ng Roman Catholic na si 16th century Jesuit priest si Luis de Molina, kaya Molinism. Pinagre-reconcile kasi. Sa atin, we don't try to reconcile. We believe that they are both true and we don't need to reconcile those two truths. Twin truths sila eh. Yung hindi po nila maintindihan. We don't use philosophy kasi kaya we don't try to reconcile. But itong si Molina is more on philosophy ang ginagamit. Ganyan naman po yung mga pari. Kaya wala silang Bible text. Puro lang sila philosophy. At inadapt naman iyon ng mga Christian na evangelicals. Kaya nagkaroon ng Molinism. At yung middle knowledge na yon ang naging daan upang magkaroon ng pagkakasundo. Kahit Calvinist. Kahit Calvinist. May mga Calvinist din na Molinist din. Pinipilit kasi nilang pagkasunduin. Pero as far as we are concerned, we don't try to reconcile. Sabi nga ni John MacArthur, no, ay pag nung tinanong siya about divine sovereignty and human responsibility, sabi niya, I simply don't know. Because only God knows how is it that we are still free, but it is also equally true that God is sovereign. Yes, yun ang dapat tanggapin po. We don't try to, kumbaga, mag-crossover sa mga bagay na hindi natin talaga maipapaliwanag dahil pareho namang totoo. Hindi naman sila nagkokontrahan. Ang mahalaga, hindi sila nagkokontrahan. At yun nga ang aking sinabi, no, na ang sagot doon is the freedom of men, it is the means of God whereby His freedom flows. So your freedom is not free as in you are just the one acting. But through your freedom, God's freedom flows naturally. Parang wala na pong kung ganun kung yung freedom na yun ang ibig sabihin, they define freedom according to their own definition. Parang lumalabas po, Pastor, na walang lumikha sa tao. Wala. Separate sa Diyos yung freedom ng tao. Parang ganun. hindi ang Diyos pinapakailaman na niya yung freedom. Parang ganun. Kaya ang tao ay hindi masasabi na hindi niya masasabi sa Diyos na ang Diyos ang lumikha ng kasamaan. Kasi ako ay kanyang pinahintulutan. Therefore, siya ang lumikha ng kasamaan. Pero we simply explained last time na God hates sin. He uses sin for His glory, but iba yung kanyang pananaw sa sin, unlike yung sinful human being. Sa atin, we love sin and we commit sin naturally and we love to really kumbaga, gawin natin yung ayon sa ating kagustuhan ng malaya. Pero ang Diyos, namumuhay siya sa kasalanan at wala siyang kaugnayan sa kasalanan. Pero pinahintulutan niya yung kasalanan upang mas lalong mahayag yung kanyang kaluwalhatian. So He overrules sin and makes it good in the end. Because it has fulfilled its purpose.
Yun naman for the talaga. glory of God. Yun talagang sinasabi ng scripture. Mm. Na may sin, pero ginagamit din ito ng Diyos para sa kabutihan. Yes, sa kabubuti ng lahat ng umiibig sa Kanya. Mm. At yun ang makikita natin sa mga examples ng buhay ni Joseph, buhay ni Jacob, na niloko niya si Esau. Oo. Pero yun ay nagresulta doon sa pangako ng Diyos na talagang maglilingkod si Esau kay Jacob. Dahil yun ay nakatakda na, yung pagpatay sa Panginoong Kristo. Ang sabi doon sa Revelations ay the Lamb of God that was slain before the foundation of the world. Meaning to say, yung kamatayan ni Jesus, pati yung pagkakasala, kasi kung hindi kasama sa decree ng Diyos yung pagkakasala ni Adan at Eva, bakit yung kamatayan ni Jesus ay nauna pa? Na sinasabing mas nauna pang pinlano ng Diyos. Meaning, kailangan talaga yung kasalanan. Dahil mayroon ng matagal ng pinlano ang Diyos na pagliligtas. So kung walang kasalanan, walang pagliligtas. At hindi si Kristo sinasabing siya ay namatay bago pa mag-umpisa ang panahon, bago pa itatag ang sanlibutan. So prior to sin, there is already a Savior. Therefore, sin is necessary so that the promise of a Savior would be fulfilled by God Himself. But God is not the author of sin, but the heart of the sinner. The sinner himself is the author of his own sin because he nurtured sin in his heart. Kumbaga, he decided freely on his own, not pushed by God to sin against God. Kaya nga si Adam and Eve ang may perfect will. Kasi ang kanilang will ay innocent will. They don't have sin. They don't have original sin. They are not created as sinful. And yet God commanded them not to eat not to eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil. And because they are free to choose, yun talaga ang definition ng free will, yung kay Adam and Eve. Because they were not yet sinners, they were not yet cursed. Their flesh is still innocent, without any sinful influence or sinful system sa kanilang katawan. Pero pinili nilang magkasala. Kaya talagang sila ay responsible. Now, when Adam and Eve sinned and they bore children, their children, including us, we have inherited their sinful nature. And therefore, we have lost our freedom not to sin. Our only freedom is to sin less and sin more. So that's why it is necessary that we become born again first. That we are regenerated first so that we can have a new nature. Like Adam and Eve. Kasi ang nature ng isang Kristiyano ay malaya na rin siyang magkasala at malaya na rin hindi magkasala. Kasi kay bago ng nilalang. Binigyan ka na ng bagong puso. Binigyan ka na ng buhay na espiritu na nakakaunawa sa Diyos. So ngayon, may kalayaan ka na rin tumanggi at sumuway. Hindi ka tulad dati na Wala kang kalayaang sumunod dahil talagang ang natural inclination ng iyong sariling desire is to sin because you are inherently sin by birth and by choice. At doon tayo, no? Doon tayo mag-uumpisa. Sa isang provisionist, hindi siya naniniwala na ang bata o ang tao ay isinilang na makasalanan na agad. Tingnan natin yung quotation from Leighton Flowers na siya mismo ang pinanggalingan. Ano yung... Bro. Kasi ang pangalawa, di ba yung video? Yung huli. Tingnan natin, no? Ito'y galing mismo sa kanyang post, na social media post, na grab ng Unashamed Evangelist. Yeah. Unashamed Evangelist. Na, by the way, no,
talagang siya ay walang takot sa pangangaral, no? Kahit saan. Sa, ano ang pangalan niya? Si Joshua ba? Joshua. Joshua. Joshua Nocete. Joshua Emmanuel Nocete, no? Amin siyang nakikitaan talaga ng katotohanan, ng desire. Opo. At talaga pinaglalaban niya yung reform view. Maano to? Masipag, matapang. Ito ang dapat suportahan ng mga hindi nanghihingi. Nabubuhay sila sa kanilang sariling kakayahan na maghanap buhay at of course sa kanilang church. Hindi sila yung tipong mga namamalimos. Yung iba kasing mga born again, May dala-dala pang may daladalang supot. O kaya naman ay kahit wala silang dalang supot, pero sila'y nanghihingi ng tulong bago sila mangaral. Sa ibang Kristiyano na hindi nga nila kapanalig, hinihinga nila. Okay, pero itong si Joshua Emmanuel ay worthy na i-emulate Yes. yung kanyang ginagawa. Okay. Kung kanyang ginagawa. Sana matularan ito ng mga Christian churches. Tsaka siya lumalayo sa mga false teachers. Opo. Kahit na may benefit sila na mayroong, siyempre, pagkakaibigan mo, ang isang foreigner, makakagain ka ng support. Pero they choose not to, kumbaga, makisama to the point na sila ma-identify na ganun din ang kanilang paniniwala. Okay, titingnan natin yung Soteriology 101. Yan ay galing kay Leighton Flowers. Bago pa lang, 101 eh. Basic. Actually, siya ang niyan eh. Siya ang may hawak ng Soteriology 101. Anong sabi diyan? You're guilty for choosing to sin, not being born. Sabi niya, I can't believe this needs to be said, but apparently it does. Ayun. So anong ibig sabihin? Hindi ka daw guilty dahil pinili mong magkasala. Guilty ka daw dahil pinili mong magkasala. Hindi dahil isinilang kang makasalanan. Hindi dahil kaya ka guilty kasi nagkasala ka. Kaya ka guilty hindi dahil isinilang kang guilty na agad. So wala sa kanya yung imputed guilt. Kaya wala rin dapat ang doctrine niya ng imputed righteousness. Opo. Kasi kaya nga ang first Adam, in-impute niya, ginamit siya ni Paul na illustration kung bakit lahat ay guilty. Bakit lahat ay nagkasala. So, Romans 5, no, dahil kay Adan, na-impute ni Adan sa lahat ng nilalang, sa lahat ng tao rather, mula sa kanyang lahi, yung guilt, ka-imputed guilt. Kakita mo lahat ng tao, lahat pati bata ay may kasalanan at guilty sila. Nararamdaman ng isang bata na guilty siya eh. Kahit na isang 4-year-old na bata, pag nagkasala siya, natatakot din siya, no? Nagigilty siya kasi alam niyang siya ay nagkakasala. Nagtatago nga yan eh, pag nakabasag ng pinggan. Alam niya. Nakabasag siya ng pinggan, lilinga-linga yan, tapos tatakbo. Tatago siya, tapos pag tinanong, sino nakabasag? Hindi po ako. So, kasi siya nagsisinungaling at tikas na siyang guilty. Alam niyang may kasalanan. Yung ibig sabihin ng guilty, alam niyang nagkakasala siya. Alam niyo talaga. O kahit na hindi niya alam kung anong kasalanan, pero guilty na siya. Di ba kita mo? Kali ba, 4 years old, 3 years old, pag nagkasala, hindi niya alam na kasalanan yan, pero may guilt siya. So ibig sabihin, talagang isinilang siyang makasalanan. Kasi prior to the knowledge of good and evil, meron na siya agad guilt. Kasi na-impute sa kanya yung guilt. Ngayon, si Christ naman ang second Adam at sinasabi na siya ang nag-impute naman sa atin ng righteousness. Kaya yung doctrine ng imputation kay Leighton Flowers, one-sided. Paano i-impute sa yung righteousness kung righteous ka naman pala sa yung sarili? Hindi mo kailangan ang imputed righteousness. At parang sa kanya, bawas yung power at saka yung effect nung kamatayan ni Kristo. Hindi kailangan na yung kasalanan ay hugasan. Sa isang bata, at least sa isang sanggol. Pero we do believe that we refute that contention ni Flowers kasi nga, we do believe that all men, even infants, are already sinners before they were born. At yan ay makikita natin sa Psalm 51. Pakibasa nga yun, basic lang yan eh. Psalm 51 verse 5. Kaya brother, kaya naman. Kaya na kasi meron. 51. Yan, anong sabi?
Sabi po sa verse 5. Alisin natin yung verse na ito. Kung di totoo yan, di ba? Ito ay mula sa panulat ni David Oo, mismo. si David mismo ang patutuo niya eh. Verse 5. Sa verse 5. Yeah, sabi diyan, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. O, di ba? O, yun. Ako'y masama na, kailan? Nung siya'y matutong magkasala? Nung siya isilang. Buhat ang isilang. Yan yung tinatawag nating original sin. At makasalanan na ako nang ako'y iluwal. O, di ba? Parang sa ibang salin po, English yata, ay conceive siya pinagli sa kasalanan. Yun, sa ibang salin ay, I was conceived in sin. Oo. Kaya, kumbaga, di pa siya isinisilang. Talagang- Dito, pagsilang na. Oo. Pero doon sa original Greek kasi is conceived sa kasalanan. Pag tinranslate ay yung paglilihi pa lang. Nasa tiyan pa lang ng ina, Kasalanan na pala. makasalanan na. Nanununtok na nga yun. Pagkambal nga, di ba, si Jacob at Oo. Esau, nag-aagawan na. Nag-aaway dun sa ano. Nag-aaway sila sa tiyan ng ina. Hmm. Parang nagsusuntukan ba? Hmm. Kaya talagang ang tao, likas na makasalanan. Kasi kung banal yun, hindi yun manununtok. Oo. May, Gentle yun. may ano yun, may halo yun. At saka pag anak noon, hindi yun iiyak. Hmm. Hindi yun magwawala. Hindi yun magagalit. Kasi nagagalit na siya eh. Pagkasilang pa lang eh. Yung iyak po niya sabi nung may napanood ako, yun daw yung tanda ng selfishness, pagiging makasarili. Pride. Sa, pride. Kasi, umiyak ka kasi, para sa sarili mo, nawala yung comfort mo. Parang ganun po. Sabi nung- Kasi na ano siya na ibalik siya doon kasi hindi siya comfortable dito. Opo. Meron siyang sense of annoying sense of annoyance. Annoying sa kanya yung environment na bagong yan. Mainit, hindi siya comfortable. Ano ba ito? Ibalik niyo ko. Parang yun ang gusto ng katawan niya. Although hindi niya alam yun. Kasi nga, it doesn't mean na hindi mo alam, wala kang kasalanan. Kasi nga, ignorance excuses no one. Even sa batas ng tao. Hindi ibig sabihin, pag nakapatay ka, hindi mo alam yung masama pa lang pumatay. O diligtas ka na. Malibang ikaw ay baliw. Yun ay hindi ka mananagot sa batas kasi nga, ang pinapanagot lang doon sa kasalanang actual ay yung alam, yung actual na kahulugan noon. Pero sabihin mong, kasi katwiran mo lang, di mo alam. Para makaligtas ka, imposibleng di mo alam, ay may budi. Opo. May budi eh. Tinanim ng Diyos sa tao ang budi o konsensya upang pag siya nakagawa ng kasalanan, meron siyang inherent na abilidad na malaman na iyon ay hindi ayon sa isang lumikha sa kanya. Inherent sa tao na may kinikilala siya na isang mas mataas na lumalang. Hindi nilalang, kundi lumalang. Kaya hinahanap niya yon. Kaya nga ang mga tribo, dahil walang Bible, walang revelation na special na ipinakilala kung sino ang Diyos, hindi nila alam ang katangian ng Diyos. Kaya sila nag-resort sa idolatry. Sila ay sumamba na sa mga kahoy, bato, sa nature. Kasi nga, akala nila, iyon ang Diyos. Pero hindi sila, inosente. Alam nilang ang Diyos ay walang hanggan. Opo. Kasi nakikita naman sa sanglilika ang mga walang hanggang katangian ng Diyos. Kaya guilty pa rin. Walang excuse. No man is excused. No one is excused. And for all have sinned and fall short before the glory of God. Yung all doon, kasali ang lahat ng tao, ang bata, tao na yan. Nasa tiyan pa lang yan, tao na yan. Mabuhay na yan eh. Kaya all men, hindi sinabing all adult men, but all men have sinned. Pag sinabing men, pati women kasama yun. Hindi pwedeng men lang eh, hindi kasali ang women. Ang sinabi doon, all, lahat ng tao. Kaya nga, ang lahat ay guilty. Ngayon, si Leighton Flowers, kung ganyan ang kanyang belief, ay heretic siya. Kasi si Augustine, ang kanyang counterpart noon, na itinuring na heretic na noon ng Christian Church, ay si Luther kasi si Erasmus eh. Pelagius. Yan, si Pelagius. Si Pelagius ang nagtuturo na pag daw ang bata ay sinilang, ay parang blank paper na walang puting-puti. Walang nakasulat. Grabe. Kumbaga siya ay banal.
Pero ang problema niyan, bakit kailangan ng taong tumanggap bago maligtas? Mm. Eh kung banal pa lang bata. Contradictory nga po, Pastor, sila. Oo, kasi sabi nila, walang maliligtas kung walang faith. So paano yung bata? Kaya hindi nila tinatouch yung infant salvation. Kasi magkukontrahan eh. Oh, kailangang tumanggap. Di ba? Diyan sila nahihirapan. Eh paano ngayon yung bata maliligtas kung hindi kayang tumanggap? Kaya nga, sa pangkalahatang sa isang pangmalawakang terminolohiya, ang isang provisionist ay isang tao na nag-a-agree sa Arminian view of free will Mm. and faith, salvation by faith. Oh, hindi pa rin sa free will, no? Pero sila naniniwala lang sa eternal security. Kaya basically, four-pointer Arminian. Ang idea nila ay ang ebanghelyo ay ang salita ng Diyos at sapat na ang salita ng Diyos without the inward call of the Spirit. Kasi ang tao ay likas na may kakayahan. He doesn't need to be equipped and to be born again first or to be regenerated first. So, sapat na ang Word of God. So, they don't need the Holy Spirit to make them alive. The Holy Spirit will only work after they believe. Yun. Pa rin, no? Tao lang ang may kakayahan na sa kanyang sarili, ang tao, kahit wala siyang Espiritu Santo ng Diyos, kahit hindi siya pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, kaya niyang unawain ang salita ng Diyos. Bakit nga? Kasi ang tao ay nilikha na may kakayahan. Mayroong natitira pang kabutihan. Kaya kahit ang bata sa kanya, siguro, inosente nga dahil walang kasalanan, banal. Kahit siya tumanda, may matitira pa rin na kabutihan sa batang iyon. Ibig sabihin po, Pastor, dito sa provisionism, nag-provide talaga ang Diyos ng mga means. At ang means lang yan. Nag-provide lang siya, bahala ka. Kaya nga provision lang eh. Ibig sabihin, it's up to you to partake of that provision. Parang ito ang pagkain. O lahat para sa lahat yan, fiesta. Lahat ini-invite. Diba kaya sabi ni Carillo, lahat ini-invite. Ang kaso, nagka-problema dahil ba't walang damit? Ay sino naman ang pwedeng magbigay ng damit? Hindi nag-invite. Ay hindi binigyan. Kaya few are called, many are called, but few are chosen. Yun na naman, lalabas na naman talaga. Kaya mali yung ilustrasyon. Hindi porke in-invite ka, kaya mo. At pwede ka. Kaya ang general call ng Diyos, lahat naman talaga ay tinatawag sa pagsisisi. But then again, hindi lang provision ang pinagkaloob ng Diyos, kundi pati solution. Hindi lang provision, kundi solusyon. Salvation talaga. Siya na talaga ang nagbigay. Hindi yung parang ikaw ang kukuha. Kundi siya ang nagbigay mismo. Pinagkaloob niya. Dahil hindi kayang kumuha eh. Kumbaga, sa isang provisionist, ang tao ay kagaya sa isang taong nasa loob ng balon. So pag lawitan mo lang ng lubid, yung lubid, yun yung gospel. At sa kanyang sariling kakayahan, kaya na niyang umakyat. Tahawak lang siya sa lubid. Magtitiwala lang siya sa gospel, sa sarili niyang karunungan. At presto, maliligtas siya. Kaya may part siya eh. Kasi ang part niya ay yung kanyang aksyon na siya ay naniwala sa lubid na may tao sa dulo. Sa ibabaw. Sa atin naman, sa Reform View, ang tao rin ay nasa balon. At may lubid din. Pero patay yung tao doon. Hindi talaga siya makakahawak sa lubid. Hindi. Kailangan siyang buhayin. Buhay siya sa kanyang sariling pangunawa. Hindi niya alam na yung lubid na yon ay pagliligtas yon. Ignorante siya doon sa lubid. Yes. Kasi nga, siya walang idea sa kaligtasan. Hindi niya yun maunawaan unless ang Diyos ang magpaliwanag na yung lubid na yan, iyan ang kaligtasan. Paano nga maunawaan kung hindi binubuhay? Sa kanya, kayang-kaya niyang unawain. Hindi na kailangang mag-isip. Kailangan lang umaksyon. Yun na. Ngayon ang araw ng pagliligtas, tumanggap ka, taas ang kamay. Ang pala po niyan, Pastor, ang bagsak niyan is Arminianism talaga. Oo. Binago lang ang term. Kaya nga, pag sinasabi nilang non-Calvinist sila, ibig lang sabihin, Arminian pa rin sila. Talaga. Kasi pag hindi ka Calvinist, pag hindi ka Reformed, Arminian ka. Oo. Pag Pentecostal ka, automatic Arminian ka. Pagka ikaw ay Apostolic, automatic Arminian ka.
Pag oneness ka, automatic Arminian ka. Pag kulto ka, automatic Arminian ka. Kahit Katoliko, Arminian ka pa rin. Kasi ang Arminian, Pilada ng West. oo, kasi sa Arminian, nasa gawa ang kaligtasan nila. Yes. Eh. May ambag sila eh. Kaya lang sa Arminian na Christian, kuno, ay yung faith lang ang meron sila. Wala silang good works. Ang problema, yung faith, kanila pa rin. Kailangan ipagtanggol nila na kami yun. Hindi kami binigyan ng faith. Hindi kami ni-regenerate ng Diyos. Kaya naming unawain ang Diyos. Wow. O bakit naman sa karami-raming Armenian, di ba? Bakit naman mas kukunti ang professional, mas kukunti ang aral? At yung maraming pinangaralan mo, hindi naman naging Kristiyano, hindi naman naging Armenian na tumanggap sa Diyos. Kasi hindi naman kayang maunawaan kasi ng tao ang salita ng Diyos, malibang may tulong ng banal na Espiritu. Hindi sapat lang ang Bible. Hindi sapat lang ang Bible. Pakibasa mo ang unang Korinto 2:14. Kaya natin to. Lagi natin pong binabasa, no? Oo. Kaya lang hindi nila maunawaan eh. Po, ulit-ulitin natin to sa mga kaibigan nating Armenian para sa inyo. Ito na naman po tayo sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Sapagkat ang taong hindi pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual at ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Yun, kita mo na. Hindi talaga maunawaan. Oo. Ang taong hindi daw pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Kaya paano nilang tatanggapin ang gospel? Kaya nga, ay ayaw nga tumanggap eh. Oo. Kaya nga, direktang nilalabanan mo Yes. ang mga talata sa Biblia. Oo. Meron din talata sa Biblia na tumanggap sila. At tayo naniniwala rin doon. Pero naniniwala rin tayo na kaya sila tumanggap ay dahil kinulusan muna sila ng banal na Espiritu. Sila'y binuhay muna sa Espiritu. Kasi wala silang kakayahan yung kanilang Espiritu na maunawaan ng Diyos. Ang Diyos lang naman na makakaunawa sa kanyang sarili kasi nga wala ka na ngayong komunikasyon sa Diyos, wala ka ng kakayahan sa mga bagay na pangunawa mo tungkol sa Diyos. Kaya nga kailangan munang bigyan ka ng kakayahan. At yung ibig sabihin ng pagbuhay sa Espiritu. Ang pagbuhay sa Espiritu ay pagbibigay ng kakayahan ng Espiritu Santo sa Espiritu ng tao na maunawaan ang mga bagay na patungkol sa Espiritu. At yun ang mga bagay tungkol sa Diyos. Kaya nga, bagamat atin ang pagkakamali ng mga Armenian, pag sinabi nating patay sa spiritual, akala nila physical na patay. At akala nila yung espiritu ng tao ay hindi buhay. Buhay pa rin ang espiritu ng tao. May kaluluwa pa rin siya. May espiritu lamang. Yung espiritu ng tao na wala ng kakayahang umunawa at lumapit sa Diyos at malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil nga ang gawain ng espiritu ng tao, sana noon, nung hindi pa nagkasala ang tao, ayun ang nakikipag-ugnayan sa Diyos yung espiritu. Kasi ang kaluluwa ng tao, yun ang nakikipag-ugnayan sa kanyang sarili. Yung pag umarap ka sa salamin, sinasabi mo na, ay, kasalanan mo kasi. Sinisisi mo sarili. Yun ang sarili mo, yung kaluluwa eh. Kaya lang kayang ka mo lang unawain yung pangkaluluwa mo lang. At yung kaluluwa ng iba. Yung espiritu ng iba, hindi mo rin kayang maunawaan. Kasi wala nga kayang maunawaan ng espiritu ng iba. Yung pang-espiritu ng Diyos ang maunawaan mo kung wala ka noon. Yung ang sarili mong espiritu, hindi mo na nga maunawaan ng sarili mo. Kasi nga, nawala na siya ng kakayanin na makaunawa. Bagamat buhay siya, nagpapunction siya, pero wala siyang kakayahang unawain. Pati ang sarili natin, hindi natin alam eh. Yung espiritu natin, hindi natin alam ang Diyos. Hindi natin alam sino ba tayo sa paningin ng Diyos. O, kaya malibang ikaw muna ay panahanan. Kaya nga, ganito ang nangyayari. Sa oras ng pangaral, sa sandaling pinapangaral ng salita ng Diyos, kung yun ang takdang panahon sa iyo para katawagin, at ikaw na may elect eh. Kasi ang elect, tatawagin yan eh. Hindi pwedeng sabihin mo, elect ako, pero hindi ako naging Kristiyano. Hindi pwede yun. Hindi yun elect. Hindi yun elect. So sa panahon na siya ay hindi pa Kristiyano, bagamat siya ay elect, talagang tiyak maliligtas siya. Pero may panahon ang Diyos sa pagtawag, sa pagbo-born again. Yun ang may timetable, yung pagbo-born again sa espiritu mo. Kasi nga, pinababayaan ka muna ng Diyos.
Kadalasan yung iba talagang hinayaan muna ng Diyos magkasala gaya ni Pablo para mas masidhi ang discern niyang maglingkod. Kasi kita mo si Pablo, hindi agad binorn again, di ba? Pero alam na alam niya ang kautusan. Kaya hindi sa sariling karunungan eh. Example, si Pablo. Biruin mo, na-encounter na nga niya si Kristo eh. At pagkasabayan yung mga yan, ang mga alagad, at saka si Pablo eh. So, ibig sabihin, nung si Kristo ay nangangaral na, at si Pablo ay isa ng miyembro ng Sanhedrin, eh bakit di niya maunawaan? Oo nga, no? Sa sarili niyang kakayahan. Samantala yung mga alagad ni Jesus, talagang malinaw sa kanila. Oo. O, pero bakit si Pablo hindi? Tapos ang sinasabi pa ni Pablo noon, kalaban niya ng Diyos. Silang kalaban ng Diyos, yung mga Kristiyano. Ako kakampi. O, di ba? Paano nangyari yun? Eh, matalino naman siya. Baka po talagang sa kanila po, sasabihin nila, di, tinatanggihan talaga ni Pablo. Hindi. Eh, yun nga, ang lalabas. Kasi Yun ang talagang lalabas. responsible si Pablo. Oo. At naunawaan lang ni Pablo nang walang intervention ng Diyos. Ay, hindi. Dahil siya in-encounter mismo ni Jesus. Yes. At naniniwala ako na sa pagkakataong yon, hindi pa rin niya naunawaan. Naunawaan lang niya noong siya ay pangaralan nung mangungulti ng katad. Si Simon na mangungulti ng katad. Hindi lang kasi yun ni Lehans pinangaralan siya. At di ba, yun ang nag-umpisa na siya Matagal po. nakaunawa. At pagkatapos makaunawa, 3 taon pa siyang Oo. singkad na nawala. Matagal talaga siyang Oo, kasi siya ay pumunta pa sa disyerto, sa ilang, at talagang tinuruan pa siya ng banal na espiritu. I do believe the moment na siya kinausap ng Panginoong Jesucristo, ay doon siya na born again. Kasabay ang pagkilos, pagbibigay sa kanya ng Espiritu Santo. Kaya noong siya bulag, doon siya ng 3 araw, doon siya nagsalimbayan sa kanyang isip yung mga katuruan ng Judaismo, ano yung mga seremonya, ano yung pala yung mga larawan lang, anino lang pala ng pagdating ng tagapagligtas, ng tunay na kordero ng Diyos. naging malinaw sa kanya. Oo. Kaya nakumpleto sa kanya kaya nga siya ang isinugo ng Diyos para magsulat ng mga ang tawag natin diyan systematic theology na. Kasi systematic ang Romans, tingnan mo. Ang Romans nag-umpisa sa pagiging makasalanan ng lahat ng tao, nag-umpisa sa mga hintil, sa mga pagano, tapos chapter 2 sa mga Hudyo. And then chapter 3, sinamarize niya, all have sinned. Pagans and Jews alike. Napaka-systematic. Solution, tapos Hanggang sa sunod, chapter 4, yun na. Ang chapter 5, justification na. Si Abraham, ginawang halimbawa. Si Abraham noong paman ay wala namang kautusan, pero bakit siya na-justify? Eh, hindi naman niya alam ang utos ng Diyos. Paano niya susundin ang utos? Wala siyang alam. So, ibig sabihin, hindi ang kautusan ang nagpapawalang sala. Kasi bago pa magkaroon ng kautusan, panahon pa yan ni Moises Eh, si Abraham ang ninuno ni Moises O, wala pa si Moises. Wala pa nga si Isaac. Hindi pa nanganak si Abraham. Pero ginastify na siya ng Diyos. Sabi, and Abraham was justified. Abraham believed and God justified him. God treats him as righteous through faith of Abraham. He credited to him, that faith of Abraham was credited to him by God as righteousness. Biruin mo. Of course, si Jesus Christ ay tinalaga ng mamatay before the foundation of the world. Kaya may retroactive yun. Retroactive. Oo, kahit namatay si Kristo noong taong 32 AD. So, retroactive yung bisa noon. Kaya ang Holy Spirit, mayroon na rin noong ginagawa. And I do believe na unawaan ni Abraham kung sino ang Diyos through the Spirit of God. Because no one can understand God unless the Spirit resides in Him. Sa atin naman po, Pastor, malinaw naman yan. Kaya born again na si Abraham. Hindi lang nababanggit na born again siya. Kasi walang ma-justified na hindi born again. Kaya yung born again, hindi religion. Yun ang gawa ng Espiritu na pagbibigay sa isang tao ng pangunawa at ng kakayahan na ma-appropriate yung kaligtasan at makasampalataya sa Diyos. Without works of righteousness according to the law. Kaya nga, chapter 5, yun, pinaliwanag na niya. Na therefore, tayo may kapayapaan na may kapanatagan na sa harapan ng Diyos dahil sa kay Kristo. And then sabi doon, we have been justified by faith. Yun ang turo. Di ba? Galing, no? Ni Pablo. Makikita mo, tapos yung election, chapter 11, yung ng Israel, chapter 10, pagkabulag ng Israel. Chapter 11, yun na yung election.
In chapter 12, yun na yung pamumuhay Kristiyano. Imagine yung chapter 13, yung ating attitude towards human government. Systematic talaga po ba? Systematic yun doon. Kaya nga, itong mga ito kasi ay natuturo sila ay hindi systematic dampot ng dampot sa isang parable katulad ni Michael Carino, di ba? Biro mong gawin niyang springboard ng theology niya. Yung parable noong banquet, wedding banquet. O lahat daw na mainanyayahan, kaya lahat maliligtas. Hindi niya inintindi muna ano ba ang context before banggitin yung wedding banquet. Di ba? Inano muna yung background noon, no? May nagpadala muna ang ama ng mga alipin, ng mga sugo para mag-invite. Pinadala pa ang kanyang anak, pinatay ang kanyang anak. Inilarawan ni Jesus, ang mga pinadala Hudyo yon yung una. Kumakatawan sa Hudyo, hindi yun sa lahat ng tao. Pati pagano, dinamay mo na Diba doon Kaya daw bumaling daw sa mga pagan, sa mga Ay may pagan na isa dumalo, walang damit, ba't tinakwil? May election talaga. Kaya nga ang nangyayari dito ay, man tawag doon, ay lacking hermeneutical principles. Ang tawag doon ay, yung collapsing the text. Kino-collapse nila kasi kinuhugot nila yung isang verse mula doon sa chapter. Ay di guguho yun. Kasi dudugtong mo sa isa. Itong isa naman, madidisalign. Kasi dinagdaga mo. Hindi naman siya para doon Ngayon, sabi ko nga, kukuha ka ng doctrine, Romans, Galatians, Ephesians, Philippians. Ito kasi yung tinatawag na didactic passages of the scriptures. Lalo na si Pablo, dahil master yan ng law. Kaya maganda yung pagkalapat ni Pablo noon. Doctrine talaga po, sa Romans Saka talagang bago siya nangaral, kinonsultan niya, hinanap mo niya ng mga apostol. Tapos nakita niya si James sa Jerusalem. Nag-usap pa sila. Siyempre, nagtanong-tanong pa siya, ano ba nung bata pa kayo? Ano bang naging buhay ninyo ng Panginoon Kristo? Naglaro ba kayo? Mga ganun, di ba? Simple yun simple. Kasi sila nga naman ang nakasama-sama. Nakakapagtakan nga naman na talaga bang sinless? Di ba? Kasi kanya yung inuusisa. May nakita ba kayong kasalanan? No? Kahit nung si Kristo, mga teenager pa, nagbarkada ba kayo? O ano bang ginawa niya? Di ba? Nangupit ba yan? Di ba? Kasi kailangan niya ng isang sistematikong pagsisiwalat doon sa buhay ni Kristo at sa kahulugan noon, nung kanyang kamatayan, nung kanyang pagkakatawang tao. Kaya kita mo yung kenosis, ang ganda ng pagkakalahad niya, sa Philippians chapter 2, yung emptying of deity, nung kanyang characteristic bilang Diyos. Inubad niya ang katangian niya bilang Diyos. At anyong alipin. Brilliant talaga yung mga description niya. Talagang mga talino si Pablo, aral talaga po. Oo, kasi ba naman, estudyante ni Gamaliel. Ay si Gamaliel yung pinakamagaling na professor. Sa kanila, discipler. Nire-respeto siya ng mga... Nung si Gamaliel nga tumayo, di ba kasi ang mga Pariseo nag-aaway-aaway. Gusto nang ipapatay sila Pedro at Juan. Sabi ni Gamaliel, kung sa Diyos ang mga yan, ay mawawala din yan. Huwag ninyong i-touch yan. Kung hindi sa Diyos yan, mawawala yan. Yung activity na yan. Pero kung sa Diyos yan, para kayo ngayong lumalaban sa Diyos. Actually, si Gamaliel is an observer. But I believe that he became a Christian later on sa partner. Kasi si Pablo, estudyante niya Biro mo ikaw, teacher mo yon. Teacher ka, tapos yung estudyante mo, kalaban dati ng mga Kristiyano. Tapos ngayon nababalitaan mo, kung saan na nagpupunta, nagpapalaot. Dalawa lang sila. Pagkatapos halos patayin, sige pa rin. Diba sa Atenas, inihugos na nga siya sa isang tiklis Parang kasi, sasabihin, siguro sabi ni Gamaliel, parang tumutulad na ito dun sa mga Kristiyano. Hindi lang tumutulad, kundi parang siya na ang leader. Siya na nga ang leader Leader na ito ng kinamumuhian niya. So, matalino rin si Gamaliel. I do believe but if the Holy Spirit did not regenerate him, wala pa rin. Kaya nga makikita natin na it's only through the Holy Spirit, by the preaching of the Word and regenerating work of the Spirit combination, that a man is saved. After regeneration, kasabay noon, sa isang iglap, yung faith, nagkakaroon siya. Kasi nabubuhay na siya Pagkabuhay niya, saka siya makakaunawa.
Kaya yung faith mismo na yun ay regalo din ng Diyos. It is not your own faith. It is the faith that is produced by regeneration. And that faith is a gift of God. Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. That faith is not of yourselves. Sa grammatical order, pag pinarsing mo, ang tinutukoy na this is not of yourselves, yung faith. O, di ba? Binibigyan din yun. Ang galing ng pagkakadissect ni Calvin doon. Si Ephesians 2:8-9. Ang sabi ni Calvin, yung for by grace you have been saved, yung by is the merit. Ang merit o mismong dahilan kung ba't kayo naligtas, hindi yung faith, kundi yung grace. For by grace you have been saved through, ang sabi niya, yung through is an instrumental cause. Through faith. And this instrument, whereby you appropriate salvation, Yes. which you have merited by grace, is a gift of God. That no one should boast. Hindi dapat i-boast yung faith. Kaya ang ginagawa ng mga Armenian, salungat sa Ephesians 2:8, 9, and 10. Binuboast nila yung faith. At sinasabi nila, ako, mayroon pa rin akong kakayahan. Ako tao, hindi ako ganap na makasalanan, hindi ako totally depraved, partial lang, may sakit lang ako. Kaya ko pa rin unawain yan. Kaya kahit walang tulong ng Espiritu Santo. So ang ginagawa lang naman ng Spirit ay general, lang daw parang general awakening. Wow, parang corporate ba yan? Illumination lang daw. Illumination. Kaya yung kanilang eyes sa provide na acrostic ay illuminating grace of the Spirit. Nag-i-illumine lang ang banal na Espiritu pero hindi siya bumubuhay. Ikaw ang bumubuhay sa sarili mo. Kaya you have been born again from below, hindi from above. Hindi ang Diyos ang bumuhay Kaya tinamod na sa description ng Panginoon Kristo sa John chapter 3, born from above Opo. So, yung Greek word talaga po nun, Pastor, parang yung meaning mismo ng Greek word ay born from above. Born of God, synonymous. Born of God kasi ang Diyos ang nasa itaas. Isinilang ka mula sa langit. Hindi ka isinilang sa iyong sarili. Kung isinilang ka ng iyong sariling kakayahan, ay born from the earth. Or born of yourself. Kung hindi po na Diba? You've been born again by yourself. Dapat ganon. Not God. Not of yourself, but of God. Ang sabi doon. At sabi nga sa John 1:13, pakibasa, kayo isinilang, bakit ba sa inyo bang gawa? Tingnan mo. John chapter 1, verse 13. Alam lang mag-isa na Len, verse 12. Hindi tinatapos. Opo, hanggang doon lang sila Lahat daw ng tumanggap, pakibasa mo muna ang 12. Kasi yan ang sikat na sikat Yung verse 12 lang Kasi yan ang pinapangalanda kanila. Naligtas ako dahil tumanggap ako At ang tumanggap ako ay dahil sumampalataya ako. Yun ang ambag ko, yung pagtanggap ko. So therefore, may ambag pala ang tao. Kasi kay tao ka Ayaw po sabi dito ano sabi? Basahin mo muna yung 12. Kasi yan ang gustong-gusto lang nila. Ayaw ng 13. Pakibasa. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Paano daw naging anak ng Diyos? Sa anong paraan? Hindi sa verse 13, sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan. Ano yung kalikasan? Yung kagustuhan mo, ilikas mo. Hindi dahil gusto mo, hindi dahil likas sa'yo, na kaya mong maging born again. Kaya mong isilang ng Diyos. Sa pamamagitan kagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Tapos sasabihin mo ngayon, kalooban ko ito. Ako ang may gawa kung ba't ako naligtas dahil naniwala ako, magaling ako kaysa iba. Yung doktor, hindi naunawaan. Ako naunawaan ko, di naman ako doktor. Di proud na proud siya. Salamat sa Panginoon. Naligtas ko ang aking sarili. Nagpasalamat ka pa sa Panginoon. Pero nagligtas din yung sarili mo. Kaya nga alam mo, ang provisionism, ang Molinism, ang Arminianism in general, talagang ang sarili ang tinataas pinipilit itanggi. Isa lang naman ang kontensyon natin Sa amin na reform, ang Diyos ang nagligtas. Meron nga tumawag sa akin kanina, taga-Australian. Maaring nanonood siya ngayon, si Brother Phil.
Sabi niya, Pastor, tumawag ako. Akala ko, tawag sa Pilipinas. At tagal eh. Halos 30 minutes ako kaming nag-usap. Pinabayaan ko siyang magsalita. Sabi niya, Pastor, talagang ako'y naniniwala na sa Diyos lang talaga ang kaligtasan. Kasi daw may nakausap din daw niya dito yung kanyang kapatid. Pinipilit daw siyang dapat tiyak mong ligtas ka. Sabi niya, bakit nakasalalay ba sa katiyakan ko aligtas? Kasi daw pagka hindi mo tiyak na ligtas ka, delikado ka. Kasi saan ba naman galing yung katiyakan nila? Sabi nga niya di ba ang tao lang mismo at ang Diyos ang nakakaalam kung ligtas siya? Hindi pwedeng yung ibang tao, bigyan mo ako ng katiyakan o pilitin mo akong matiyak ko. Kailangan ang Diyos mismo, sa pamagitan of course, ang banal na Espiritu, ang mag-confirm sa akin na ako'y ligtas. Hindi pwedeng ikaw. Kasi kaya problema ngayon, maraming Kristiyano ang hindi nga tunay na Kristiyano at di tunay na ligtas, pero iniisip nila sila ligtas. Dahil bakit? Mayroong isang Kristiyano o pastor o mangangaral na sila pinilit bigyan ng katiyakan. Sasabihin nga ganoon, tiyak mo ba namang ligtas ka? Pag sinabi, hindi pa. Naku, hindi ka ligtas dahil hindi mo tiyak. Dapat tiyak mo dahil kung hindi mo tiyak, hindi ka ligtas. Ito, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, no? May 4 na tao na may kinalaman, 4 na kalagayan ng tao patungkol sa katiyakan ng kaligtasan. Una, may mga taong tiyak nilang hindi sila ligtas. At tiyak na talaga sila hindi ligtas ayon sa Biblia. Ito yung mga satanista, ito yung mga agnostic, ito yung mga humanist, ito yung mga NPA, ito yung mga socialist, na ang dinidiyos nila, sarili nila baril, gano'n, karahasan. Yun ang kanilang Diyos. Ito yung mga kriminal na talagang hardened na ayaw nga nilang maniwala sa Diyos eh. Talagang, ay, hindi ako ligtas. At talagang totoong hindi sila ligtas. Tuwa pa sila kung gusto ko sa impyerno mapunta. Oo, sabi nga pagdating ko sa impyerno, papalitan ko si Satanas. Diba? Bidang-bida pa di ba? Meron namang tao na tiyak nilang sila ligtas, pero hindi sila ligtas. Ano ang mga taong ito? Ito yung mga taong naging miyembro ng kulto, na galing sa maling katuruan ang kaligtasan, na yung kanilang sinasamba ang nagbigay ng kaligtasan sa kanila. Diba si Kibuloy? Kasi yung mga membro ni Kibuloy, pag tinanong mo, ligtas ka ba? Oo, sigurado ako. Bakit? Nasa amin na ang tunay na Kristo sa hintil. At sinabi ni Kibuloy na sa kanya ang susi ng langit. Naniniwala kami sa kanya. O, di ba? Ngayon, ang tawag doon ay built-in salvation. Built-in assurance. Bakit? Silang gumawa. Silang gumawa sa kanilang sarili sa pamagitan ng turo ng tao. Na yung turo ng taong yon, na leader nila sa relihiyon, salungat sa turo ni Kristo. Doon pa lang si Kristo ay may kapalit wala na sa Biblia yun isa lang ang Kristo. Sabi ng Panginoon sa Kristo, kung may magsabi sa inyo, sa huling panahon, ito ang tanda na darating na ang wakas. Maraming magpapanggap na Kristo. Pag may nagsabi sa inyo, nasa silid si Kristo, kay maniwala. Sabi niya, naroon sa lugar na yon, nasa ilang si Kristo, kay maniwala. Dahil isa lang ang Kristo. Dalawa na, paano ngayon? Ito pa, mayroon ding ligtas sila, tiyak na tiyak, dahil sa relihiyon nila. Dahil ang turo ng relihiyon nila, pagka ikay pumasok sa pintuan, dilibagat iba'y ang iglesia ni Kristo. Ang iglesia ang tinubos ng dugo ni Kristo. Kaya ang lahat ng nasa loob ng pastulan, di ba, ay mahaliligtas. Siya nga po. Di ba? Amen. Ngayon, ligtas sila sa akala nila. Dahil sa relihiyon. Dahil nasa tunay daw silang relihiyon. Bakit? Nasa tunay, at tinubos daw ay yung iglesia ni Kristo. Yung pinto. Kaya may pinto, iglesia nga na Kristo. Pagpasok mo, nasa masaganang pastulan ka. At ligtas ka, kaya lalawakan nila yon ng mga bakuran. At pag nalit ka, huwag kang aalis dahil baka yun ay umangat. Ayun ang ligtas di ba? Yung organisasyon mo ang nagligtas sa'yo. Kaya nga, pag hindi ka na membro ng Iglesia ni Cristo, may nakausap akong ministro brother, pagka ba kay hindi na Iglesia ni Cristo, ligtas ka pa? Aba, hindi na. Sabi na. Dahil ang Iglesia ang kaligtasan. Sabi ko, patay. Di ang kaligtasan mo pala, yung relihiyon mo, yung organisasyon. Oo, dahil ito kinamatayan ni Kristo. Paano ka maliligtas? Si Kristo sa kanila, hindi Diyos. Tao lang. At ang doktrina na si Kristo ay tao lang,
si Arius, ang kauna-unahang heresy na tinratong maling katuruan ng Synod ng Nicaea o Council of Nicaea. Yung unang-unang convention ng lahat ng mga church leaders. Spirito ni Arius hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Biro mo, kinundi na yun. Oo. Lumitaw na naman at yun na ang kaligtasan ulit. At ang iglesia daw ay kumbaga nawala sa loob ng mahabang panahon. Iglesia. Kaya ang tawag sa... Ano po, nadapa eh. Natisod. Natalisod at di na daw nakabangon until sa time na tinawag niya ang anghel Ayun. mula sa silangan. Siya At siya ang nagpanumbalik. Nag-restore. Kaya ang tawag sa kanila ay Restorianist. si Manalo. Ni-restore niya ang totoong relihiyon. Kaya walang naligtas mula noong walang iglesia ni Cristo. Kaya ngayon, mapalad ka pag membro ka. Iilan lang tayo. Paano naman Sa buong mundo. Ay, wala kang magagawa. naligtas po nun eh. Ay, ganun din naman ang katwiran ng mga anti-Calvinist. Ikaw naman. Okay. O, di ba? O, ano pa? Dami pa. Iba sa gawa nila. O, Jehovah, napakabuti ng mga yan. Sa panlabas. Kasi nga gusto nilang maligtas. Kaya nga, di ba, pinapaganda nila yung kanilang crowns. Kasi sa mundong ito lang sila titira sa paraiso. Ito ang paraiso. Itong mundo. Walang langit. Walang gugunawin. Kaya pinapaganda nila ang grounds. Tapos maliit lang talaga yung kanilang simbahan. Maliit lang. Hindi simentado mo, Hindi. pato lang. Kasi ano yung simplicity, tas paraiso ito eh, ba't mo naman gagandahan yun? Ay ito yung magiging natural. Yeah. Yung leon, magiging kasama ng kambing, ng tupa. Grabe, no? Pero naniniwala silang ligtas sila dahil miyembro sila ng saksi ni Jehovah. Ngayon kung hindi ka miyembro, ay mawawala ka lang. Mag-soul sleep ka at pagka naghatulan na, pag di ka Jehovah at ikay hindi mabuting tao, gugunawin ang kaluluwa mo. Annihilation of the soul, walang impyerno. Ngayon ang tanong, ay ligtas ba talaga sila? Hindi. Kaya hindi ibig sabihin, nakakatiyak ang isang taong ligtas siya, tunay na ligtas siya. Ngayon, mayroon taong hindi tiyak na siya ligtas. Nagdududa siya, pero ligtas siya. Gaya halimbawa ng sinulatan ni Juan, apat na grupo. Parang tatlo pa yung napabanggit na po. Yung tatlo pa lang, pangatlo yun. Yung taong hindi nakakatiyak na siya ligtas, pero ligtas. Ito yung mga Kristiyano na somehow ay nagtitiwala pa sila sa gawa ng laman. Kaya pag sila nagkakasala, nagdududa sila, ligtas pa ba ako? Kaya, kasi hindi pa kumpleto yung doktrina ng justification by faith at maaaring weak pa yung talaga yung kanilang foundation. Kaya naliliglig sila. At ito yung mga sinulatan ni John. Alam niya na yung mga sinulatan niya, kaya sabi niya, isinusulat ko to sa inyo, Kristiyano na, sa mga hinirang ng Diyos. Sabi niya, yun yung address. Siyempre, hinirang ng Diyos, elect o diligtas. Ligtas kasi elect. Pero sabi niya yan sa 1 John 5:13, isinusulat ko to sa inyo upang malaman ninyo. Bakit? Hindi pa nila alam eh. Na kayong mga nananampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kasi hindi nila alam. Ito yung mga Kristiyanong kapos sa kaalaman at kapos sa feeding. Yung gutom lagi. Sabi nga ni Brother Phil, nasa isang church daw siya sa Australia. Pag may tinanong daw siya, talagang hindi masatisfied ang kanyang curiosity. Sabi niya, paano na ito? Ano ba ito? Anong sagot dito? Hanggang sa nakapanood daw siya sa atin, sa Narrowgate. And then unti-unti. No? Actually, bago pa lang siya sa Narrowgate. Pero unti-unti na sabi niya, naunawaan ko na, ganun pala. Kaya siya nag-desire na, sabi nga niya, kung may mag-o-offer daw tayo ng isang online class about Reformation, about Reformed Theology. Okay. Sabi ko, ay ito nga, pwede ito. At saka mayroon pang every Saturday, no? 2 batch na tayo ngayon, 2 batches na eh. No? Okay. Matatapos yung unang batch, may pangalawa na uli. At yung pangalawa, mas marami sa unang batch. Wow. Mas marami yung pangalawa. Interesado, no? Oo. Mas marami naging interested. At ito yung mga talagang nakakatuwa na sa panunood ng TNG, mayroong taga Visayas na dati siya na pinag-i-speak doon sa kanilang church. Mula nang siya maiba na daw at iba na daw siya, hindi siya pinag-i-speak. Pero nanindigan siya. Parang siya nagtatrabaho pa sa isang Bible school eh. At nanindigan siya na ito ang totoo eh. Anong gagawin ko? Ito yung katotohanan. Ito talaga. Pag kinumpare daw niya sa katuruan ng kanyang nagisnan, ay talagang malayong malayo. At maraming pagdududa, maraming hindi kayang sagutin. Katulad ng problema nga ng evil, no? The problem of evil.
theodicy ang tawag dyan. Mhm. So, sabi nga niya ay litong-lito siya. At saka yung katiyakan ng kaligtasan, paano tayo gumagawa pa ng mabuti, ay sinabi namang hindi sa kabutihan. So, nasasagot daw sa ating mga Mhm. podcast yung kanilang mga katanungan sa teolohiya na napapag-reconcile na nila ngayon. Dati kasi, hindi nila ma-reconcile yung iba-ibang belief system at magulo. Kaya nga kasi nga ay kung saan-saan na Yun ang mahirap. belief system parang nangyayari ay sila ay Frankenstein Mhm. theology. May ganun pala. Frankenstein Frankenstein theology. Armenian yung kamay, Molinist yung kaliwa, kanan, yung ulo, Provisionist. yung ulo provisionist. Parang ano eh. Halo-halo. Oo, iba-ibang tornilyo, iba-ibang. Ang sabi naman kasi hindi daw basta biblical. Hindi pwede yun. Tayo. Paano? Kasi akala mo lang biblical yung iba. Yeah. Kasi isa lang ang biblical. Mukhang biblical lang. Mukha lang. Pabalat. pag itinanong mo, anong yung paniniwala? Ay basta kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ang problema, iba-iba yung Yes. context. Pag kinuha mo ito, kinuha mo dito yung katuroan mo, ay hindi naman pala ang context nito ay yung kaligtasan. Yeah. Ayun ang problema. Yung pala parable yun. Parable Kaya, of the prodigal son pala. Ganun. Pero Pastor, salamat sa Panginoon na ginagamit niyang instrumento itong ating podcast. No? Kaya po Para na-i-inspire po tayo na ako nga napaplano na mas dagdagan pa at least 3 times a week. So sa magandang result ng ating ginagawa, alam mo, nung umpisahan natin to, ang vision ko ay makapagtulang ng maalaman lang ng iba. We didn't expect na Marami talaga. magkakapag-open pa tayo pala ng theological college ng sarili natin at lalaki pala yung ating church. And kasi noong una, nang nagtuturo ako, sabi ko, paano kaya pag natuto sila? Pagkatapos ay malapit sa amin at dumalo. Hindi kakasya. So, yun pala, inihahanda ng Panginoon talaga. Inihanda ng Panginoon yung building. Wala akong idea na darami ang mga followers natin, may magbabiral pa tayo na podcast. At talagang magkukusa yung mga followers natin na magtanong at talagang magsaliksik pa at talagang sila mismo ang magsasabi na pwede pa tayong magkaroon ng study on Reformed theology. To which I'm very, very grateful kasi yun ang puso ko talaga makapapahayag ng katotohanan. Not only to the new believer, to unbelievers, but to the believers who are confused. Kasi ang hirap noon, na confused ka, parang wala ka pa ring tunay na kagalakan, no? Kasi lagi kang nagda-doubt, lagi kang nagko-question. Ano ba talaga? Bakit ganito yung aming paniniwala? Sino-sino ba ang mga proponents nito? Litong-lito sila. Sino sila? Augustine, sino ba sila? Ano bang role nila, di ba? Dito po sa atin, at least na lilinawan sa atin. Opo, yun po yung ating, opo, tama po kayo. Kaya po, yun. Yung huling uri ng kalagayan ng tao, patungkol sa katiyakan ng kaligtasan, ito yung dapat nating maging tayo. Ito yung, alam nilang sila ligtas, at talagang tiyak na sila ligtas. Tama yung doktrina. Tama ang doktrina. Naunawaan nila mula sa pundasyon. At chronologically, naunawaan nila ang Biblia, pati yung great chain of salvation, naunawaan nila yung logical order ng kaligtasan. Hindi yung gulo-gulo. Ano bang nauna? Tayo ba yan na muna yung na-glorify bago tayo na regenerate? So, kaya doon kay Brother Phil, tama siya. Sabi nung kanya daw kapatid na Christian naman, bakit hindi mo patiyak na ligtas ka? Ay, hindi ka ligtas pag gano'n. O, mali. Hindi yung palang sinulatan ni Juan, ay hindi elect. Hindi niya sasabing elect kung hindi ligtas. Sikakita mo sa John 1:1, di ba? Sa mga hinirang ng Diyos. Tapos sabi, kaya ako ito sinulat sa inyo upang malaman ninyo. Hindi nyo alam Susulatan ba niya sila ng katiyakan ng kaligtasan kung sila tiyak na? Iba na ang paksa. Yung mga hindi pa. Mga talagang nalalaman niya at alam niya yung buhay ng isang Kristiyano. Kasi nakakalat sila sa lahat ng dako. Tiyak yan, merong hindi pa natitiyak.
at saka less ang interaction nila sa mga apostles kasi hindi naman nila nakikita noon sila Juan kasi inuusig ang mga apostol. Opo. Baka nga si Juan noon inaano na pinagbabantaan ng Oo. ihulog sa kawang kumukulo Di ba? Nung Kasi time na wanted si John Ano na siya? Hunting na. Hunting yan. So, tapos nga, nasa isla ng Patmos nung sulatin yung Book of Revelation. Kaya makikita natin na naunawaan ni Apostol Juan na kahit Kristiyano yan, pwedeng hindi pa intiyak. Pwedeng yan ay nangangapa pa kasi hindi pa sila ganap na nakakaunawa at hindi pa matibay ang kanilang pundasyon ng pananampalataya. And, kay Brother Phil, alam ko nanonood po siya eh. Kanina. Tag mo to, pwede mo siyang itag dito yung nagtatanong. Si Brother Phil. Nagtatanong sa'yo ng assurance sa salvation, pwede mo itong tag itong. Tama siya. Sabi nga niya ang banal na espiritu, ang Diyos at ang mismong ligtas, ang nakakaalam lang. So, hindi mo pwedeng usisain o ipilit. Kaya halimbawa nga, meron ako ngayon tinatanong, do you know that you are sick? Pag sinabing not, I don't know. Huwag mo agad husgahan. Yes po. Sabihin mo agad, ay hindi ka Christian. Ay hindi totoo ang pagtanggap mo. Ay hindi ka pa nakarinig ng mabuting balita. Hindi pwedeng ganun. Kasi may iba-ibang level ang faith. May iba-ibang level ang maturity, brother. So mayroong matagal ng Kristiyano, matanda na sa edad, pero bata pa ang spiritual. Pag tinanong mo ng mga kung anong mga doktrina, hindi nga alam. Pero mayroong bagong Kristiyano, pero dahil sa kanyang patuloy, yung maalab, na desire, yung kanyang pagsasaliksik, na talagang binibigyan niya ng effort, talagang nag-gain. Kasi there's no pain. There's no gain if there's no pain talaga. Kailangan tayo mag-aral bago ka matuto. Hindi naman grade 1 ka, turuan ka agad ng ng algebra. Hindi. Ganon din sa pananampalatayang Kristiyano. Hindi agad-agad iyan na matututo ng matataas na doktrina. At hindi niya agad mare-reconcile yun. Baka nga paulit-ulit pa niya iyang babalik-balikan bago niya maunawaan. Okay, Pastor. Medyo na po yung Sige po, time tayo magtanong uli. At sinasabi na rin itong ating nagwa-warning na 30 minutes na lang daw. Baka abutan tayo ng pagsasara. Ano mga tanong natin diyan? May mga tanong diyan lagi. Question. Kay Maria Tracy Covelo, Pagbilao. Yan. Po yung batang natutunang magmura at gumawa ng mali at younger age at namatay, ano po ang status nila since hindi po sila aware sa repentance? We believe just like our theologian na sensible talaga na Reformed theologian, John MacArthur. Tinanong si John MacArthur pagkatapos na gumuho yung Twin Towers nung na 9/11 terrorist attack sa US. Sabi ni Larry King, how about those infants who were inside the building when the Twin Towers collapsed? Sabi niya, what's their status? Are they going to heaven or hell? Sabi ni MacArthur, instant heaven. We believe that all infants who died before the knowledge of good and evil, within the age of morality, hindi pa nila alam kung ano yung tama at mali at pamantayan, kung ano yung sa Diyos at hindi sa Diyos. Pag namatay sila sa ganong level ng pag-iisip bilang sanggol o bilang batang maliit o bata pa, probably I'm sure 5 years below. No? Wala pa naman yan sa age of moral responsibility. Pag namatay sila, sa langit sila. Ngayon, hindi nila lang repentance. Hindi naman kailangan mag-repent ang hindi pa actual na nagkakasala. Ay, yun po, Pastor, yung pagmumura. Nagmumura sila because they are originally sinful ang nature. Para na-imitate. Nagagaya kasi talaga nila yung pagmumura. Pero hindi dahil sa paggaya kaya sila nagkasala, kundi dahil inherently, mayroong likas na natural sa kanila, na sistema sa kanilang katawan, na makasalanan talaga. Kahit anong gawin, talagang sila'y magagalit. Hindi pag may narinig na mura, gagayahin nila. Hindi sila nagkasala dahil ng gaya, kundi nagkakasala sila kahit di pa marunong magmura, makasalanan na sila. Hindi dahil sa nagmura sila ng actual, kaya sila ay makasalanan. Kundi, sabi nga doon sa awit 51:5,
I was born in iniquity. I was born in iniquity. Pinanganak ako sa kasalanan. So, instant heaven. Bakit? Bakit din na kailangang mag-repent? Kasi hindi pa naman nila yun kasalanang actual. Hindi pa nila alam yun. Wala pang. O, kahit nagmura siya, hindi naman niya alam na mura yun eh. Nga pa. Di ba? O, ngayon, hindi siya papapanugutin ng Diyos doon sa kanyang pagmumura bilang sanggol o bilang bata dahil hindi naman niya alam. Kaya hindi niya kailangan magsisi doon. Pero bakit siya ligtas? Hindi dahil sa siya banal. Hindi dahil sa siya inosente. Hindi dahil sa siya walang kasalanan. Kundi siya naligtas dahil nga yung kanyang minanang kasalanan ay sinulusyonan din ng Diyos. Yun yung atonement eh. Nang si Jesus ay mamatay sa krus, dalawa ang kanyang dinil na kasalanan. Una, as a scapegoat, doon sa Day of Atonement sa Leviticus chapter 16, na sa Yom Kippur o araw ng katubusan, ang lahat ng mga Israelita ay nagsasama-sama upang idaos yung kapistahan ng pagtubos, Day of Atonement o araw ng katubusan. Dalawang kambing ang involved. Ang isang kambing ay tinatawag na scapegoat at yun ay pinapakawalan. Uusalin ng saserdote yung kasalanan ng bayan doon sa ulo ng kambing, batang kambing, at yung pakakawalan. At ang tawag doon ay asalelam o scapegoat. At yun talaga ang meaning ng atonement, yung appeasing of the wrath of God. Yan. At ang sabi doon, dadalhin ng kambing sa ilang ang kasalanan ng bayan, at ang sino man ay bawal na hipuin yun, na bawal yun na hawakan, bawal yun na patayin, bawal na galawin yung kambing na yun. May tatak yun eh, bawal. Pababayaan lang siya maglibot. I do believe, ang role ng kambing na yan ay sumisimbolo sa kasalanan ng lahat ng tao. At yun yung original sinful nature. Ang isang uri ng kasalanan na meron lahat, kahit ang bata, ay yung minanang kasalanan. Ito yung tendency ng kanyang katawan at yung likas ng kanyang katawan, ng sistema, ng puso, isip, ng kanyang buong katauhan, na nagtataglay ng makasalanang kalikasan, likas talaga siyang makasalanan at likas na magkakasala. Kaya siya ay sinful by birth. But, hindi na siya parurusahan doon kasi hindi naman niya yung kasalanan, di ba? Kasalanan naman ni Adan yung namanan niya. At yung kasikasan naman ni Adan, ang nananalaytay sa dugo niya. Bakit naman siya papapanugutin ng Diyos? Dahil sa dugo at sa laman na makasalanang minanan niya. Sa pusong makasalanang minanan niya. Yun naman ay hindi niya actual na kasalanan. And I do believe the solution is Christ as atonement for original sin. Kaya nang si Jesus ay mamatay, no, ang sabi ito ang pinipicture ni John the Baptist. No, si Jesus ay magpapabautismo. Kita mo yung word na ginagamit. Kaya naman, takalsinin mo. Behold, the Lamb of God that takes away, not forgives, not redeems, not as a substitution, but taking away. The Lamb of God that takes away. Ano ba yung kordero ng Diyos na dinadala ang kasalanan ng sanlibutan, ng lahat ng mga tao sa kampo? Yun yung asalelam. At anong uri ng kasalanan niya? Kasi kasalanan ng mundo eh. Hindi sinabing mga kasalanan. Kasi alam mo, I research kung ano yung number noong word na yan. At kahit saan, yun lang ang tanging word na kasalanan na singular. Hamartian. Pertaining, and I believe that Greek word pertains to a kind of sin that all humans have. And that is the original sin. Even babies, they have that. Hindi naman sinabi na sins ano po. Hindi, sin. Makasala. Singular. The sin lang talaga. Yes, the sin of the world. Hindi sinabing the sins of the world. Kasi pag sinabing sins, yun na yung actual. Iba-iba yung uri na yun. Ibang uri na yun. May pagpatay na, may lahat na. Lahat na. May pagsisinungaling na, pagsampasisyosan, pang-lonya. Di ba? Sins na yan, marami na. Pero sin eh. Pansinin mo. Yun yung inherent. The sin ng buong mundo. But that doesn't save the non-elect adults. We do believe kasi na lahat ng batang namatay na bata, elect eh. Kasi ang Diyos din naman ang gumawa sa bata sa tiyan ng ina. Kung ang Diyos din ang nagpahintulot na yun ay iagas, o yun ay mamatay, magkaroon ng pneumonia before 4 years old, namatay na. O siya ay Pagkapanganak pa lang. pagkapanganak, nakagat na ng aso, namatay, naagad. Abay, ang Diyos naman ay mayroong solusyon sa kanilang original sin.
Hindi malupit ang Diyos para dalhin yung batang iyon sa impyerno para sa kasalanang minana niya. Walang justice doon, Pastor. Kaya that would be, yun ang sinasabi natin, walang justice. Kasi ang Diyos din ang nagbibigay ng kakayahang sumampalataya, ay hindi niya binigyan ng kakayahan. Hindi rin niya binigyan ng kakayahang mag-repent. Tapos dadalhin niya ng impyerno. There's no, yun yung sinasabing, there's no available means for them to believe. Because they simply can't understand. Dahil hindi pa buo hindi pa kumpleto at matured yung kanilang intellect eh. Ito na ngayon. So that's why all infants who died during infancy are all elect. Kasi ang elect ay kanya nang ipinalagay kung sino sila. At may panahon na sila. Sabi nga sa awit 139, siya nagtatakda ng araw ng pagsilang at araw ng kamatayan. Ngayon, lumaki itong si bata, hindi namatay. Bagamat siya, hindi naman nanagot sa kasalanang minanan niya kay Adan. Dahil yun ay inatone ni Jesus. Kailangang ma-redeem yung kasalanang actual niyang ginawa bilang isang taong mayroon ng responsibilidad na magsisi. Meron na siyang konsensya na matured enough para sabihin sa kanya ng kanyang konsensya, uy, kasalanan yung ginawa mo. Guilty ka, guilty ka. So ngayon, doon magpi-play yung tinatawag nating calling. Kung siya elect, tong adult na to, tatawagin siya ng Diyos sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo, bubuhayin siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang kanyang Espiritu ay magkakaroon ng kakayang maunawaan ng Diyos at bigla siyang magkakaroon ng pananampalataya upang manampalataya kay Kristo at magtiwala sa ginawa ni Kristo. At yung adult na yun ay masasabi nating elect lang kung siya ay tunay na naging Kristiyano. Kaya po, may sagot ang Reformed theology, ang Reformed faith sa infant salvation. We are the only ones who can explain in all clarity the doctrine of infant salvation. Because we do believe that Christ's death symbolizes two lambs. Yung two lambs symbolize the merit of Christ's death, atonement for original sin, and redemption for actual sins. Redemption of the elect from the penalty of actual sin. Inamang sa infants, kaya sila saved ay dahil yung atonement of Jesus Christ for the punishment of original sin. Kailangan pa rin i-appease. Kailangan pa rin i-cover yung puot niya doon sa mga batang yan. Kasi kahit naman sila walang actual na kasalanan, makasalanan pa rin. So, kailangan pa rin i-cover Kailangan pa rin bigyan ng kasiyahan ang puot ng Diyos doon. Kasi kasalanan pa rin. Makasalanan pa rin sila And so therefore, it is very clear that if Christ's death it has only one purpose, there should be only one lamb. But why is it that there are two lambs during the Day of Atonement? Pagkatapos na palayain, pakawalan yung kambing, yun namang isang lamb, tupa naman, yun naman ang papatayin. At ang sabi doon, for the forgiveness. Kaya redemption. Redemption. Kaya dalawang uri, isang atonement, isang redemption. Kaya ngayon, yung unlimited atonement, in a sense, is tama kung ang atonement, ang meaning, ay pagtakip lang. Pero dapat meron ding limited or particular redemption. Parehong totoo. Yes. Okay, thank you po. Malinaw naman po. Okay. Pero mag-last, na po tayo, last question. Last call. Ito. Kaya, ano bang tanong dyan? Ito kay Rovi ata. Sabi niya, Rovi, may tanong siya Rovi. Sige, Rovi. Si Rovi. Good evening po, Pastor. Ano po ang masasabi niyo sa Reform Arminianism? Meron ba? Pag ang Arminianism na reform, mawawala na yung word na Arminianism. Wala na kasi walang Reform Arminianism. Walang ganun. Only Reform Christian. At pagka Reform Christian, basically, ang soteriology ay 5-pointer. Sa palagay mo, Pastor, si Constantine, ligtas ba? At kanyang ina na si Helena. Sa palagay ko lang, hindi. Parehong hindi. Kasi mystical yung kay Helena. Mystical, panaginip lang
Hindi naman niya nakilala ng tunay si Kristo. Wala namang nag-evangelize Yes. sa kanya. Sa istorya, hindi natin nabasa, nalaman na mayroon talagang conversion talaga. Panaginip lang kasi. Si Constantine din, ganun din. Sa nanay lang naman niya yan. Sinunod lang niya. Ito po, kay 5 puntos. Out of topic pass, ask ko lang si David Wood, God Logic, Matt Slick at Sam Shamon. Ang kilala ko dyan, si Matt Matt Slick Slick lang. at saka si Sam Shamon. Si Sam Shamon, hindi eh. Parang si Sam Shamon ay Pentecostal na naging Naging Catholic na naging po. Catholic na pati. Si Matt Slick po, Calvinist. Si Matt Slick, Calvinist. Si David Wood, hindi ko pa po na ano yan, na tutukan ng attention. Pati si God Logic. GCF, natalakay na po namin. Yung FAP, paki-comment po kung ano ibig sabihin ng FAP. Ang GCF, ang maraming iba't ibang bilip eh. May Armenian po na GCF. Yung GCF Novali, Armenian. I don't think kung ano ba talaga ang GCF Green Hills. Tingnan natin ang statement of faith. Pero kahit nasa statement of faith, iba pa rin po eh, sa actual eh. Hindi pa rin ako tiyak kung ang GCF ay may reform. Nagiging Armenian na rin eh. May elect ba? Opo, may elect. Kahit po sa Katoliko, si Luther nga po, nasa Katoliko, pari elect naging Christian. Siyempre, sa mga Armenian din po. Ang Armenian, pag sinabing Armenian, Pentecostal, Baptist, siyempre may elect po dyan. Kung sa Catholic nga may elect eh. Pero, kung elect sila, hindi ni sila nasisiyahan sa kanilang grupo. Hindi rin sila nasisiyahan sa turo ng Katoliko at hindi nila sinusunod. Kasi nga, elect sila. Ang sinusunod nila, kung ano yung nasa Word of God, at yun lang ang kanilang naunawaan. Ngayon, kung talaga may pagkakataon, makaalis sila, aalis sila. Maghahanap sila at naghahanap sila. Yes. Sabi po ni 5 puntos, dalangin po namin na kayong dalawa ay magpatuloy malusog at palaging malakas. Sana po madagdagan pang airtime nyo kasi kayo ay biyaya sa amin. Kami nalalaman. 3 po kami dito eh. Apo, yung pong isa po namin, yung pong aming sa technical, si Brother RJ. Minsan isasali na natin si Brother RJ. Kasi nakatutok na rin camera sa kanya. Diba? Sige po, 5-pointers siya eh. 5 puntos. Oo nga. Sige po, parang may tanong pa dun sa una. Meron pa po. Tingnan lang natin, padaanan lang natin. Baka meron tayong Russell, madali na yan. Pati yung gating question. Yan, at ang sabi ng iba dahil sa pagpakwil ng mga Diyos sa Ebanghelyo, kaya nadali ni Pablo sa atin ng Ebanghelyo. Tama naman. Oo. Dahil sa Romans chapter 11, yung Israel, yung katigasan ng ulo sa chapter 10 ng Romans. Sa Romans 11, ay inugpong tayong mga hintil. Kumbaga, ibinaling naman ng Diyos ang kanyang pansin at pinagtuunan naman ng ebanghelismo ang mga Gentile nation. Kaya itinakwil talaga ng mga Jews ang gospel. At nasa Romans po yan. Tama naman po yun. Sa 11, Romans 11. Omer Paharo. 70 Adventist. Yes po. Oo. Of course, ang Seventh-day Adventist po, Armenian din. Ang Seventh-day Adventist nga ay by work ang salvation. Eh. Yung iba, talagang faith plus work. Hindi faith alone. Tama ka, hindi faith alone. At saka alam naman natin, ang founder ng Seventh-day Adventism ay si Ellen G. White ay isang false prophetess. Kaya kulto po ang Kaya, intellectual cult. Theological cult. Isa po siyang theological cult. Okay po. Kung wala na, Abby Cruz, Peñaflor. Si Abby Cruz, anong sinasabi niya? Parang siya si Phil. Ayan. Yan si Phil. Lang po. Hindi, yan po si Phil. Magandang gabi, Phil. Yan po tumawag sa atin kanina. Okay. Baka tinatag niya yung ano niya, loved ones niya yan. Saan sa Bible, pas kinuha ng mga Armenian tayo, may sakit lang, kaya partial depravity? Wala po sa Bible. Wala guys. Ang kinukuha lang niya si John 3:16. Sabi doon, for God so loved the world that whosoever believe, kaya daw maniniwala, ay dahil daw may kakayahan. Kaya daw inuutos ang manampalataya, kaya pa rin. Pero hindi po. Dahil bago ang John 3:16, may John 3:3. Kadugtong ng John chapter 3, ang 3:16. Yes. Ang sasampalataya doon ay yung elect, yung na-born again. Sa John chapter 3, verse 3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At yung born again na yun ang mananampalataya. Yes. And also, if you will dissect yung John 3:16 sa Greek, and those who believe
Ang translation ay, and the believing ones. Believing ones. Sumasampalataya na. Ang context po noon, lagi tanda natin. Sa verse 3, mula doon sa verse 3. Yes, naroon yung born again muna. Oo. Maborn again muna bago manampalataya. Hindi ka pwedeng manampalataya pag di ka born again. Kung tutuntunin mo yung prinsipyo ng hermeneutics sa John chapter 3, yung chapter mismo na yun, ay duktong-duktong yun. Huwag mong lalampasan yung 3, verse 3. Opo. John chapter 3, verse 1. Saka At 3, verse 6, na katulad ng hangin na umiihip, wala kung saan gusto. Ganun po ang naboborn again. Hindi nakikita kung sinong naboborn again. Pero nakikita lang sa galaw, sa kilos. Hindi mo malalaman kung sino ang naborn again at kung sinong hindi binorn again. Saka hindi po tayo may sakit lang, ha? Malinaw sa Bible, walang ganun sa Bible. Patay po. Patay. Ephesians chapter 2. Patay sa kasalanan. Hindi po may sakit sa kasalanan. Hindi po ganun. Patay sa kasalanan. Patay eh. Di ba? Ang linaw-linaw naman ng Bible, tapos sasabihin nila wala daw yung patay. Naroon nga eh. Ang wala yung may sakit. Yes. Okay. Sir. Yung may sakit, yung doktor ay hindi na parito para sa mga walang sakit. Hindi po naman yun sa eleksyon eh. Yes, hindi. Yung po sa mga Hudyong nagpapanggap na sila'y magaling. Yan. Pero sila ay naghahawak sa sariling kaligtasan, sariling kakayahan. Kaya po yun ang context ng may sakit. Hindi po kaligtasan, kundi yung pagmamayabang ng mga Hudyo na wala silang kulang, wala silang sakit. Alam na nila lahat. Yun. Okay. Ligtas na sila. Yun. So, nagwaling na. At tayo, Opo, ayan na, mag-i-end na po. At salamat po ng marami hanggang sa muli. balik po kami. Babalik po kami kung kalooban ng Panginoon at tayo po yung muling magsasama-sama. Yes. Ito po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. Busters. God bless you all.